Guys, for today's video, ang pag-uusapan po natin ay basically, bakit ba na despite of the benefits or features ng mga online and digital banks natin, marami pa rin gumagamit ng traditional bank. Well, ako gumagamit ng traditional bank, pero it's a mix between digital banks and traditional banks. So, i-explain natin in this video yung advantage ng mga traditional banks over mga digital banks. And also, kung meron bang cons sa paggamit ng traditional banks. Ayan, samahan nyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So simulan natin sa advantage or pros na nakukuha ng mga taong gumagamit ng traditional banks. Explain mo natin kung ano pala yung traditional banks. Traditional banks, sila yung mga nagkagisnan na ng mga lolo't lola natin ng mga bangko. Yan, mga BDO, BPI, yung mga malalaking commercial banks. Sila yon. Usually, meron silang branches. Yung mga rural banks, meron yung mga branch sa rural area. Yung mga commercial banks naman natin, like the BDO, BPI, Metro Bank, yan. Ano naman yan? Merong iba't ibang branches all over the country. So, ganun sila kalalaki. While ang digital banks naman natin, wala silang physical bank. Meron silang mga head office. But all transactions are online dahil digital. So, at least nagkaroon na tayo ng separation between traditional banks and digital. Okay, what are the pros? Number one, syempre yung physical presence and appearance. Yeah, na-discuss na natin, merong branches. While digital banks doesn't have any branches. Online banks naman, ito yung mga traditional banks na nag-convert ng transaction nila online. So, they are like C-Bank, yan, CIMB, own bank, yan. So, sila naman, they are in between. However, sinasabi nila na yung mga nag-create ng accounts online, magtatransact lang online. Yung mga nag-create ng accounts sa physical branch, yun, pang physical branch lang. So, I don't know kung yun ay mix between the two. Dahil may physical branch ang mga traditional bank, mas parang panatag ang kalooban natin na anytime, pwede natin puntahan yung video. Basically, meron tayong ma-held accountable sa pera natin. Kasi yun naman talaga, gusto natin makapunta doon kagad. Sa mga digital banks naman, nandyan pa rin yung question na, ano mangyayari sa pera ko kapag problema ako, kailangan kong pumunta? Wala talagang branch. Number 2 pros natin ay, tama naman din to, mas maraming products and services ang nai-offer ng mga traditional banks versus sa mga online and digital banks natin right now. Right now, so hindi natin tatapusin yun doon. Kasi, dahil pasimula pa lang ang mga online and digital banks natin, limited pa lang talaga ang may offer nila. Hindi katulad ng mga traditional banks natin na, di ba, ang dami nilang insurance, ang dami nilang investment products, ang dami nilang deposit products, di ba? Parang sa BDO, meron kang regular savings, meron kang dollar savings, meron kang dollar time deposit, meron kang peso time deposit, tapos meron pang kids, meron pang OFWs, di ba? Mas maraming services ang nai-offer ng mga traditional banks natin versus sa mga online and digital banks. Number 3 is established trust and security. So, all over the years na meron tayong mga banks dyan na nakikita natin sila, masasabi natin na matatag yung mga bank na yan, yung finances nila. Hindi yan basta-basta magsasara. So, kahit papano nandun yung sense of security na hindi tayo natatakot, nangangamba na baka biglang mawala na lang one time. Hindi katulad ng mga naglalabasan ngayon, though hindi natin sinasabi na mawawala sila, pero mas parang subok na natin, mas naririnig na natin yung pangalan ng mga traditional banks versus dito sa mga digital and online banks. Okay, number 4 is, syempre, hindi naman lagi na digital transaction lang ang kinikater natin. Traditional banks are more superior pa rin in handling cash. Basically, yung withdrawals, yan, or papapalit sa bangko. Like, for example, meron kang mutilated na bill. Pwede mo ba ipapalit yan sa mga digital banks? Di ba hindi? Saan mo gagawin yan? Sa mga traditional banks. So, lahat ng pag-handle ng cash, magagawa natin yan sa mga traditional banks. O ito pa, meron pang tinatawag na manager's check. O diba? Instead na magdadala ka ng cash, papapalit mo via manager's check. Manager's check is good as cash. Meron bang ganyan ng mga digital banks? Right now, wala. So, mas wide variety of services ang pag-handle ng cash transaction
with traditional banks. Last but not the least is you build relation with your bank. Over time na lagi kang nagpupunta sa branch, nakikilala ka na ng mga bank personnel. Yeah, na-experience ko rin to. Medyo kahit papaano maganda sa pakiramdam. Kasi parang ako yung dati na nagbabangko na sabi ko, bakit kaya kinakausap niya lagi yung teller? Bakit kaya kakilala na sila? Paano nangyari yun? Yung iba guys papasok ng bangko, ang haba ng pila. Iwan ko na lang. Ganun yung trust. Ganun yung relationship. Yung build nilang trust between client and customer. So kahit papaano, ako na-experience ko na yun dahil nagbabangka ako sa BDO. Kilala na ako ng teller doon. And masasabi ko lang, maganda sa pakiramdam na nakabuild ka ng ganung relationship. And hindi rin pala ganun kaganda kasi o-offeran ka nila ng mga ibang products nila, mga investment products, which is, ang hirap ko tumanggi sa mga sales talk. So, talagang iniiwasan ko yan. Yeah, yun yung disadvantage sa akin. Pero, for example, sabi nila, Pwede na po kayong mag-housing loan. gusto ko yan. Gusto kong marinig yan. Hinihintay kong marinig yan. Yung i-offer sa akin ni BDO Sumulong Marikina branch na Pwede na po kayong mag-housing loan. kapag sinabi niyo po sa akin, pupuntahan ko po kayo kagad. Anyway, so ganun yung nabibuild na relationship between customer and the bank. Now, with our online and digital banks, yun na lang masasabi ko. So, those are the pros or advantage of banking sa traditional banks. Now, let's check the disadvantage or the cons naman while transacting with a traditional bank. Number one is there are fees. Example na lang, kailangan mong mag-maintain ng balance with that bank para hindi ka ma-charge siya ng fees. Bakit? Kasi kailangan nila yung kailangan nilang kumita dun sa pera na i-deposit natin sa kanila. And kung create nila yung account natin tapos mini-maintain nila nang wala silang napapala o mababa lang yung nakukuha nila sa atin, mag-charge talaga sila ng mga fees. So there are fees when getting a bank statement and bank certificate. Yan, na-experience ko rin po yan. So, nag-contemplate ako before nung nag-apply ako ng Japan visa kung ano ba yung po-provide ko sa Japan, yung traditional bank ko ba o itong online digital bank ko na libre ang bank statement at saka bank certificate. So, mas pinili ko na lang yung video kasi alam ko na kahit mga embassy office dito, kilala yung mga banks na yun. So, feeling ko mas mapagkakatiwalaan nila na yung bank statement ko is galing sa kanila. And other fees, yung bouncing check fee, mga ganon. So, madami and mahal talaga. Next is, hindi ko ipagkakaila, kahit maganda po talaga, mababa po ang interest. I don't know really kung magbabangko ka sa mga traditional banks natin just for the interest or really for the security ng account. Sobrang baba po ng interest, wala pang 1%. And ayoko na pong pag-usapan dahil sobrang bababa. Hindi po siya magandang panghikayat na mag-bank for a traditional bank. It's a plus na may interest. Yun na lang po masasabi ko. It's a plus na may interest. But for me talagang security-wise, yung pinaka main purpose kung bakit ako nagta-traditional bank. Number 3 is limited business hours. Yeah. Dati 'di ba from 8 o'clock AM up to 3 PM. 3 PM yung sarado ng mga bank. Though now, nag-extend na sila. Meron ng up to 4:30 PM. BDO even is open during weekends and holidays sa mga mall branches. So, may mga ganun. In-extend na nila. Though, pero limited pa rin. Pero si BDO guys, natutuwa ako sa kanya kasi up to 7 PM yung banking hours sa mga mall. Yeah, mas mahaba. Pero with all other banks, like the rural banks, yan, limited talaga ang banking hours. Hindi katulad sa mga digital banks. It's 24/7 and at 98% reliability. Number 4 is slow processing. Mabagal talaga. Hindi katulad 'di ba sa mga digital banks natin, mag-withdraw or magta-transfer tayo, napakabilis. With traditional banks, pag pumunta ka doon, mag-withdraw ka ang haba ng pila. Though, guys, ito naman sa BPI. So, alam ko talaga mahaba pila lagi. Meron silang features sa mga BPI online account holders o mga may account sa BPI online na pwede ka mag-book ng appointment mo. So, ito na. Maraming tao sa bank, as in punong-puno. Pagpasok ko, naghintay lang ako 1 minute. Biglang tinawag na yung number ko, yung online. Dire-diretso ako. Tingin sila sa akin, no? Ganun sila. Pero, kung wala yun, guys, talagang pipila ka. Mag-spend ka ng 1 to 2 hours sa dami. Lalo na kung Monday, sobrang dami. Sobrang haba ng pila. At the same time, yung iba may multiple transaction pa. Kala mo ikaw na. And then, may mga nauuna dahil naman sa PWD and senior citizen. So, yeah, you have to deal with that. Last but not the least is some traditional banks have already advanced their technologies and they call themselves na as phygital, a mix between physical bank and digital banks. Yeah, phygital. So basically, you can also do your bank transaction online. BDO, BPI are the likes of phygital banks. Pero with other banks na wala pa ring app or investment
to do transaction online, yun, medyo mababa or mabagal ang technological advancement ng mga traditional banks versus sa mga online and digital banks na yun naman talaga ang bentahe nila. So basically, that concludes our discussion for today about the pros and cons ng mga traditional banks and why we still manage to bank with our traditional banks. Yan. For our question of the day, kung magkakaroon ka ng traditional banks or kung meron ka ng traditional banks, ano talaga yung reason mo kung bakit ka nagbabank with them? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Geraldine Pasion Herrera. 5436. Sabi niya, walang pambayad, kapos, sira ang budget. Yun lang yun. Watching from Europe. Wow, from Europe na tayo ngayon Sir Pat, pogi mo nga. Oh wow, thank you po. Pogi ko daw ngayon. Hindi, pogi ko daw noon. Doon pala yung sa video na yun. At Geraldine Pasion Herrera, 5436. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng videos ko. And yeah, for saying na pogi ako. Anyway, see you po sa next video. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!